Nagsisimula ang ating kwento nang ipinakita sa eksena itong mga mangangalakal na kanilang nilakbay ang masukal na kagubatan na bihirang marating ng sinuman. Ang kanilang grupo ay ang tinatawag na Peyron Company, kahit na malapit nang lumubog ang araw ay mas pinili pa rin ng kanilang grupo na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Habang nakatingin itong isang mataba sa kalangitan ay maririnig naman ang boses ng kanyang kasama na mayroong hawak na mapa dahil hindi raw talaga niya inaasahan na maliligaw pa rin sila matapos makarating sa ganito kalayong lugar. Ang paglalakad raw dito sa loob ng gubat sa ganitong oras ay lubhang mapanganib. Hindi naman nakapagsalita itong isang lalaki sa mga sinasabi ng kanyang mga kasama, bagkus nakatingin lang ito sa kanilang harapan, dahil habang tinitingnan niya ang kanilang daanan ay nakita niya na ito ay nakapagtataka at nakakakilabot. Kaya agad niyang tinanong ang matabang lalaki na ang Peyron na aminin raw niya sa kanya kung ano ang totoo. Tanong pa niya na kung ito pa raw ba ang unang beses niyang nagkaroon ng pagkakataon na makapunta dito, idinagdag pa ng lalaki na kung alam lang raw niya sana na ganito pala ang kanilang dadaanan ay sana hindi na niya tinanggap ang kontrata noong umpisa pa lang, o kaya nagkuha na lang siya ng 10 mga gwardya upang gabayan sila sa paglalakbay. Sa sinabi ng lalaki ay pinahinahon naman siya ng matabang mangangalakal. Saad pa ng matabang mangangalakal sa lalaki na kung hindi raw ba niya iniisip noong kinuha niya ang kontrata na ito pa lang ang kanilang unang beses na makapunta dito. Idinagdag pa ng matabang mangangalakal na narinig raw niya sa mga kasabihan na sa loob ng 10 taon ay ang mga bundok at ilog ay magbabago, dahil sa mga binanggit na salita ng matabang mangangalakal ay hindi na lang nakapagsalita itong lalaki kung hindi seryoso niya silang tinitingnan. Habang pinapakiramdaman ng lalaki ang bato sa kanilang harapan ay tinawag naman ang kanyang pangalan na si Baxter ng kanyang kasama sa likod. Sinaad pa sa kanya ng kanyang kasama na kung hindi raw nagsisinungaling sa kanila ang mga mangangalakal ay ang ibig sabihin lang nito na mayroong puwersang panlabas dito na kayang baguhin ng sabay ang anyo ng lupa. Ngunit bigla na lang napamura itong si Baxter dahil mayroon siyang kakaibang nakita sa kanilang harapan. At agad niyang hinanda ang kanyang espada. Kasabay nito ay nagulat ang mga mangangalakal dahil bigla na lang tumakbo ng mabilis ang dalawa na tila ba mayroon silang inatake. Sa ilang sandali ay bigla na lang inatake ng halimaw ang kanilang isang kasama at agad itong nawalan ng buhay. Si Baxter nang kanyang nakita ang halimaw na umatake sa kanila ay kanyang sinabihan ang kanyang mga kasama na ang mga ito raw ay mga beast orc na nakasuot ng armor. Sa tingin niya ay nahulog sila sa patibong. Sabay inutusan ni Baxter ang lahat ng mga mangangalakal na huwag silang maghiwa-hiwalay. Dapat maggrupo-grupo silang lahat, kung sila raw ay mahiwalay sa kanila ay tiyak na kakainin sila nitong mga halimaw. Makikita itong apat na pinapangunahan ni Baxter na kanila nang hinanda ang kanilang mga sarili upang labanan ang mga orc na aatake na sa kanila, habang kanilang tinitingnan ang madilim na bahagi sa kanilang harapan at makikita lang ang mga nanlilisik na mga mata ng halimaw, at napapatanong na lang sila na kung magkano raw ba ang bilang nitong mga halimaw, sa tingin nila ang mga ito ay hindi nila mabilang. Nakaramdam naman ng takot si Baxter nang kanyang naramdaman na papasugod na sa kanila ang mga halimaw. Makikita ang mga ito na mabilis na tumakbo papunta sa kanilang kinatatayuan. Hindi lang isang halimaw ang mabilis na tumakbo kung hindi marami pang mga halimaw ang umatake sa kanila at ang lahat ng mga ito ay nakasuot ng armor. Ang grupo ni Baxter nang kanilang nakita ang mga halimaw na mabilis na tumakbo ay kanila nang hinahanda ang kanilang mga sarili. Pinayo pa sa kanila ni Baxter na dapat mag-ingat silang lahat nitong kanilang kaharap. Sa ilang sandali ay makikita na nga na nagsimula ng maglaban ang grupo ni Baxter at ang grupo ng mga beast orc na mayroong suot na mga armor. Kahit masyadong nahihirapan ang grupo ni Baxter ay pinipilit pa rin nila na kanilang matalo ang bawat halimaw na kanilang makakaharap. Itong isa nilang kasama ay matagumpay naman niyang nadepensahan ang atake ng isang beast orc ngunit sa kanyang likod ay mayroon pang orc ang papasugod sa kanya. At sa kabutihan na palad ay matagumpay naman na napatay ni Baxter ang isang beast orc na aatake sana sa kanyang kasama, samantalang itong isa na mayroong suot na helmet ay kanyang pinagsisipa ang beast orc na kanyang napatay dahil sa sobrang galit. Pero sa hindi niya inaasahan dahil bigla na lang tinamaan ang kanyang ulo ng atake ng isang beast orc at ito ay nagdulot upang magkaroon siya ng sugat sa kanyang mukha. Sa pangyayari na iyon ay agad na tumilapon ang kanyang suot na helmet sa lupa. Dahil sa sugat na kanyang natamo ay agad siyang napaluhod sa lupa habang namimilipit sa sakit dahil sa kanyang tinamo na malaking sugat sa kanyang mukha. Ang mga mangangalakal na pinapanood ang nagaganap na laban ng grupo ni Baxter at ang mga beast orc na mayroong suot na armor ay hindi na nila alam kung ano ang dapat nilang gawin dahil kahit saan sila tumingin ay mayroong mga orc sa kanilang paligid.
Dahil sa sobrang inis nitong lalaki na mayroong pulang buhok dahil nasugatan ang kanyang mukha ay kanyang pinapatahimik ang mga mangangalakal na sobrang ingay, kung hindi raw dahil sa kanila ay hindi sana siya magkakaganito, subukan lang raw nilang muling lumikha ng ingay ay tiyak na kanya silang pagpirapirasuhin. Sa ibinigay na babala ng lalaki na mayroong pulang buhok ay labis na natakot ang mga mangangalakal na wala na lang ibang nagawa kung hindi sumang-ayon sa sinabi ng lalaki na mayroong pulang buhok. At nang nakatayo na ang lalaki na mayroong pulang buhok ay natuon sa kanya ang pansin ni Baxter at ang iba niyang mga kasama dahil walang tigil niyang pinagmumura ang mga mangangalakal, matapos raw nito ay sisingilin niya sila ng mabait na presyo kaya pilitin nilang mabuhay upang makapagbayad sa kanya. Samantalang itong si Baxter ay nagsaad sa kanila na sa pangyayari raw na ito ngayon ay maging ang mga nagtatago ay natatakot na. Pero ang labis niyang ikinababahala dahil ang bitag ng mga halimaw ay walang humpay. Kaya huwag nilang hayaan na ibaba ang kanilang mga depensa. Itong matabang mangangalakal ng kanyang nakita ang isang kakaibang nilalang sa likod nila Baxter ay agad niyang pinaalam sa kanila na tingnan raw nila ang nasa kanilang likod. Nang paglingon nila sa kanilang likod ay halos hindi sila makagalaw sa kanilang kinatatayuan dahil nakita nila na bigla na lang lumitaw dito ang isang dambuhalang halimaw, kaya napapatanong na lang sila na kung ang nilalang raw ba na ito ay isang troll. Sabay sumigaw ng napakalakas ang troll at kitang-kita sa bibig nito na tumutulo ang kanyang maraming laway na para bang gusto na niyang kainin ang mga tao na kanyang mga nakikita. Ang grupo ni Baxter na ang mersenaryo na hindi maalis ang kanilang tingin sa troll ay natanong nila sa kanilang sarili na paano raw ba nagkaroon ng troll dito. Ngunit bigla na lang kinuha ng troll ang malaking bato na kanyang nakita. Kasabay nito ay kanya itong inangat upang kanyang itapon sa mga mersenaryo na grupo ni Baxter habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Nang itinapon na ng troll ang malaking bato ay sinubukan naman itong isang lalaki na mayroong hawak na shield na kanyang harangan ang malaking bato na papalapit na sa kanila. Dahil sa lakas ng impact ng itinapon na malaking bato ng troll ay makikita sa buong paligid na ito ay nagkaroon ng malaking pagsabog at maririnig din ang boses ng mersenaryo na ito ay sumisigaw dahil nagtamo siya ng malaking pinsala. Makikita naman itong matabang mangangalakal maging ang kanyang mga kasama na sobrang natatakot sa kanilang mga nasaksihan, at nasabi din nila na kung ano raw ba itong kanilang ginagawa, kung silang lahat dito ay magsama-sama ay tiyak mauubos lang sila ng troll. Kaya wala na lang ibang nagawa itong matabang mangangalakal maging ang kanyang mga kasama kung hindi umiiyak, dahil mamamatay na raw sila dito. Kahit 10 mersenaryo o 100 na mersenaryo pa raw ang kanilang kasama ay wala pa rin silang magagawa laban nitong dambuhalang troll. Itong si Baxter ay lumabas ang maraming pawis sa kanyang mukha dahil ang tangi na lang nilang magawa para makaligtas dito ay labanan ng harapan nitong troll na biglaan na lumitaw, at napapatanong din siya na kung bakit itong troll ay sumama sa ibang mga hukbo ng mga halimaw, ano raw ba ang totoong dahilan. Pero ang labis niyang pinagtataka bakit itong troll ay parang mayroong isang bagay na hinahanap, kahit saan-saan na lang siya tumingin sa kanyang paligid. Nasabi din ni Baxter sa kanyang sarili na sa nakita raw niya sa nilalang na ito ay para itong sinanay ng isang mas malakas na specimen, ito raw ba ay sinanay upang gawing sandatang pandigma? Gumawa raw ba sila ng ganitong maramihan na mga sandatang troll sa ganitong gubat? Marahil raw ba pinalabas lang itong isang troll para kanilang gawin bitag sa mga nanghimasok? Pero kahit nasa harapan na nila ang malaking troll ay makikita ang ibang mga mersenaryo na tinulungan ang kanyang ibang kasama, samantalang itong mersenaryo na mayroong pulang buhok ay kanyang pinagmumura ang mga mangangalakal, na kanyang sinabihan na huwag raw silang mamatay hanggang sila ay makapagbayad, habang itong si Baxter ay kanyang iniisip na kung wala na raw ba silang ibang paraan para makaalis dito sa kagubatan nang wala nang namamatay. Sabay inutusan ni Baxter ang mersenaryo na mayroong pulang buhok na tipunin raw nila ulit ang mga mangangalakal at protektahan silang lahat, at ang ibang mga halimaw naman ay kapag mayroong ihagis muli ang troll ay ilayo nila ito sa mga mangangalakal. Sa ibinigay na utos ni Baxter ay sinigawan siya ng mersenaryo na mayroong pulang buhok na kung nababaliw na raw ba siya, ang ibig raw ba niyang sabihin na gusto niyang mamatay silang lahat, kung hahayaan na lang nila itong mga walang hiya na mga mangangalakal ay makakatakas pa sila dito. Kaya isipin raw ni Baxter kung ano ang magandang paraan na kanilang dapat na gawin. Sabi naman sa kanya ni Baxter na kilala naman raw niya ang kanyang totoong ugali kapag ganito ang sitwasyon. Nagulat naman ang mersenaryo na mayroong pulang buhok dahil alam na niya kung ano ang ibig sabihin sa kanya ni Baxter. Paliwanag pa sa kanya ni Baxter na tama raw ang kanyang hinala na kanyang binabalak na puntiryahin ang troll para kanya itong magambala, habang siya naman ay agad niyang atakihin ang mga paa ng troll,
Ang ganito raw na paraan ay madalas na nilang ginagawa sa huling digmaan na kanilang nakaharap. Makikita naman itong troll na nanlilisik lang ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang mga tao at mga nilalang sa kanyang buong paligid. Wala nang ang sinayang na oras itong si Baxter dahil agad na siyang kumilos para kanyang magambala itong troll na kanilang nakaharap. Sinabi pa sa kanya ng mersenaryo na mayroong pulang buhok na mas piliin pa raw niyang mamatay kumpara sa gawin nilang muli ang huli nilang ginawa sa digmaan. Wala naman tugon nitong si Baxter sa mga sinabi sa kanya ng kanyang kasama bagkus nakafocus lang ito kung paano niya atakehin itong dambuhalang troll. At habang tiningnan niyang mabuti itong troll sa kanyang harapan ay nagtataka siya dahil kahit papalapit na siya sa halimaw ay nakatingin pa rin ito sa ibang direksyon. Ano raw ba ang dahilan bakit ito doon nakatingin? Nang tiningnan niya ang mga mata ng troll ay dito nakita niya na mayroon itong nakitang nilalang sa kanilang paligid at halatang nakaramdam ito ng takot. Nang pagtingin ni Baxter sa kanilang unahan ay dito nakita niya ang isang nilalang na tumalo ng sobrang taas. Makikita sa kilos nito na kanya nang hinanda ang kanyang isang kamao habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Kasabay nito ay bigla na lang bumagsak ang dambuhalang troll sa lupa at ito ay nagdulot para magkaroon ng pagsabog. Ang mga grupo na mersenaryo ni Baxter ay napatakip na lang sila sa kanilang mga mata sa biglaan na pangyayari, at nang iminulat na niya ang kanyang mata ay natanong niya na kung ano raw ba ang mga nangyari. Dito ay nakita niya ang troll na bumagsak na sa lupa at ito ay wala ng buhay dulot ng atake ng nilalang na biglaan na lang lumitaw. Samantalang itong mersenaryo na mayroong pulang buhok ay tinanong niya si Baxter na kung ano raw ba ang kanyang ginawa para bumagsak ng ganito ang troll. Ngunit makikita lang itong nilalang na pumatay sa troll na nakatayo lang sa harapan ng walang buhay na katawan ng troll, at makikita ito na mayroong mataas na buhok na halos lumipad na sa hangin. Nang malinaw nang nakita nila Baxter ang mukha ng nilalang na pumatay sa troll ay agad nila itong nakilala, at nakaramdam sila ng matinding takot dahil nanlilisik ang mga mata nito habang nakaharap sa kanila. Sabay tumingin ng halimaw sa direksyon kung nasaan nakatayo si Baxter at ang kanyang kasama. Hindi lang doon dahil nagkaroon ng katahimikan ang buong lugar nang nagsimula ng naglakad ang nilalang na mayroong malaking pangangatawan na mukhang ogre at kalahating tao. Lumabas na lang ang pawis sa mukha nitong dalawa na nakaramdam ng takot dahil ang nilalang na biglaan na lumitaw ay papunta sa kanilang kinaroroonan, at hindi na nila alam kung ano ang dapat nilang gawin, samantalang makikita lang itong ogre na mukhang tao na nanlilisik lang ang kanyang mga mata na kanyang tinitingnan ang dalawang tao na kanyang nakita. Kahit papalapit na ang kalahating ogre sa mga mersenaryo ay makikita pa rin itong sila Baxter na hindi pa rin gumalaw sa kanilang kinatatayuan. At nang nakita ng kalahating ogre ang bangkay ng isang halimaw ay agad niya itong kinuha. Kasabay nito ay seryoso niyang kinuha ang suot nitong armor sa ulo nang hindi man lang nagsasalita. Matapos niyang kunin ang armor sa halimaw ay kanya itong inamoy na tila ba mayroong halong pagnanasa sa armor na kanyang nakuha. Samantalang itong mersenaryo na may pulang buhok ay kanyang tinanong si Baxter na kung ano na raw bang uring nilalang itong kanilang kaharap. Sagot naman sa kanya ni Baxter na ang tao raw kagaya niya na namuhay lang sa lungsod ay malamang sa buong buhay niya ay wala pa siyang nakitang ganitong nilalang. Pero makikita lang itong kalahating ogre na nagtataka kung ano ba ang kinikilos nitong dalawang mersenaryo na nasa kanyang harapan at hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin, bagkus nanlilisik lang ang kanyang mga mata na nakatingin sa dalawa. Dito ay ipinaliwanag ni Baxter sa kanyang kasama kung ano itong gubat na kanilang ginagalawan, dahil sa kagubatan na ito ay kahit papaano ay kilala ito na mayroong pinakamabangis na halimaw sa lahat. Sabi din ng iba na kapag makasalubong nila ang ganitong uri na halimaw ay hindi na sila makakabalik ng buhay doon sa lungsod. Ang nilalang na ito ay kilala sa tawag na isang ogre. At nang tuluyan ang nakalapit sa kanila ang kalahating ogre ay hindi na lang nakapagsalita itong dalawa, na halos nakayuko na lang ang dalawa sa kanilang kaharap, samantalang itong kalahating ogre ay nakatingin lang sa dalawang mersenaryo na nasa kanyang harapan. Wala na lang ibang nagawa itong si Baxter kung hindi hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada, kanyang hinahanda ang kanyang sarili kapag bigla na lang umatake sa kanila itong ogre. Nasabi din niya sa kanyang sarili habang tinitingnan ang duguan na isang kamay ng ogre na kahit kalahati lang raw ang bilang nitong ganitong halimaw ay hindi niya maitatanggi na sobrang lakas ng mga ito. Taglay ng mga halimaw na ito ang bilis at ang napakalakas na puwersang wala ng ibang halimaw ang makakapantay, at bukod pa roon mayroon din silang tusong katalinuhan sa paghunting at matinding kasipagan o tibay ng loob. Hindi raw talaga niya inaakala na makakatagpo nila ang ganitong ogre dito sa kagubatan. Ang patungkol sa halimaw na ito ay narinig lang din niya sa mga kwento. Itong mga mangangalakal ay labis na nagtataka kung bakit parang mga bato na ang mga mersenaryo.
Sino raw ba ang kanilang kaharap, bakit sila nagkaganito? Iniisip naman nitong si Baxter habang nanggagalaiti na sa sobrang inis na kung ano na raw ba ang dapat niyang gawin ngayon. Kung tatakbo na lang ba siya at kanyang iwanan itong kanyang mga kasama, ngunit kung tatakbo raw siya ngayon ay magiging pagkain pa rin siya nitong ogre. At nang malinaw nang nakita ang mukha nitong ogre ay mahahalata sa mukha nito na ito ay isang batang ogre na kalahating tao, at tila ba gusto lang nitong makipagkaibigan sa mga mersenaryo na kanyang kaharap. Sabay kanyang ipinikit ang kanyang mga mata na para bang mayroong gustong ipahiwatig sa mga mersenaryo. Itong si Baxter nang kanyang nakita ang ginawang kilos ng batang ogre ay nanlaki na lang ang kanyang mga mata na hindi makapaniwala. Dahil pala nakita niya na gustong makipagkamayan sa kanya ang batang ogre, bilang pagpapakita ng pagkakaibigan. Habang natulala pa rin itong si Baxter ay nagsaad sa kanya ang ogre na siguro masyado silang nahihirapan na makarating dito sa bundok. Simula ngayon ay gagabayan niya sila sa kanilang paglalakbay. Sa nangyari ay masyadong nabigla itong si Baxter na hindi makapagsalita, dahil sinabi sa kanya ng batang ogre na huwag raw siyang matakot sa kanya. Idinagdag din sa kanya ng batang ogre na huwag raw siyang mag-alala dahil kahit ganito ang kanyang hitsura ay isa naman siyang mabait at mapagkatiwalaan. Kahit na ipinaliwanag na sa kanila ang lahat ng batang ogre ay hindi pa rin makapagsalita itong si Baxter. Samantalang ang kanyang kasama na mayroong pulang buhok ay lumingon sa kinaroroonan ng mga mangangalakal, dahil ang mga mangangalakal ay masyadong natakot nang kanilang nakita ang isang ogre na kinakausap ang mga mersenaryo, at hindi na nila alam kung ano ang dapat nilang gawin kung tatakbo na lang ba sila para makatakas. Dito ay ipinakilala sa kanila ng batang ogre kung ano ang kanyang pangalan. Sabi pa niya sa kanilang lahat na ang kanya raw pangalan ay si Leon, siya ay kalahating tao at ogre. Makalipas ang ilang mga oras ay dito makikita ang isang tao na mayroong hawak na mapa at kanyang tiningnan na kung saan na sila ngayon. Sa ngayon raw ay nandito pa sila sa southeast of Trubena. Ito ay ang kaharian ng Arnia na katabi ng Hellprane, matatagpuan ang kaharian na ito sa remote forest. Makalipas ang ilang sandali sa Perrin Village, makikita itong isang bantay na tumingin sa kanyang ibaba at nagtataka sa kanyang nakita, dahil nakita niya si Leon na naglalakad papunta sa pasukan ng kanilang village. Dahil dito ay agad siyang tumayo para kanyang suriin kung sino itong dumating, sabay kanyang sinigawan si Leon na kung sino raw ba ito, habang sa likod naman ni Leon ay makikita ang mga mersenaryo at ang mga mangangalakal na naghihintay sa likod ni Leon. Itong matabang mangangalakal ay ramdam sa kanyang kilos na ito ay labis na napagod sa mahaba nilang paglalakbay, hindi na raw niya mag-alaw ng matuwid ang kanyang likod, at halos mamatay na raw siya sa gitna ng kanilang paglalakbay sa kagubatan. Samantalang ang mersenaryo na mayroong pulang buhok ay kanyang minumura ang matabang mangangalakal dahil masyado raw itong maingay, habang itong si Baxter ay tahimik lang at seryoso lang niyang tinitingnan ang pasukan ng village. Nang nasa gitna na sila ng gate ng village ay ginagabayan naman ni Leon ang mga mangangalakal at mersenaryo kung saan sila dapat na dumaan. Napapatanong naman ang mga kasama ni Leon na kung ano raw ba itong gate sa village. Ito raw ba ay nagsisilbi bilang barrier ng mga halimaw. Ang bantay naman ng gate ng village nang malinaw na niyang nakita si Leon ay agad niya itong nakilala. Ito raw pala ay si Leon. Tinanong din niya si Leon na kung gaano na raw ba katagal noong bumisita siya dito sa village, at sino naman ang kanyang mga kasama na mga tao. Ayon naman sa kanya ni Leon na matagal-tagal na din daw noong huli siyang pumunta at itong kanyang mga kasama ay isang pangkat ng mga mangangalakal ang pumarito upang makipagkalakalan sa baryo. Kanya silang nakasalubong noong oras na siya ay nangongolekta ng kahoy. Sinabi din nila sa kanya na napagkasunduan na raw ito ng pinuno dito sa village. Habang ipinaliwanag ni Leon sa bantay ng gate kung ano ang layunin ng mga mangangalakal ay itong si Baxter ay tahimik lang na kanyang iniimbestigahan ang galaw nitong si Leon. Sabi pa ng bantay kay Leon na naniniwala raw siya sa kanyang mga sinabi, subalit wala siyang natanggap na balita na mayroong darating na bisita sa ganitong oras. Hindi din niya alam na baka ang mga bandido ay nagpapanggap lang ng mga mangangalakal upang makapasok dito sa village. Nang narinig ng matabang mangangalakal ang sinabi ng bantay ng gate ay kanya itong sinigawan na paano raw ba niya naisip na paghinalaan sila na bandido, sa kanila raw paglalakbay papunta dito ay marami nang nawala sa kanila sa gitna ng gubat, sila raw ay likas na naligaw sa ruta na ibinigay sa kanila ng pinuno ng kanilang nayon. Idinagdag pa ng matabang mangangalakal habang inis na kitang-kita naman raw na ito pa lang ang kanilang unang beses na makapunta sa ganitong village. Tugon naman sa kanya ng bantay ng gate na kahit ano pa raw ang mangyari basta't hindi nila kayang patunayan na sila ay mangangalakal ay bumalik na lang sila dahil mas mahalaga dito ang seguridad ng kanilang nayon.
Dahil dito ay mas lalong nagalit ang matabang mangangalakal sa bantay ng gate, masyado na raw siyang frustrated. Bakit hindi na lang niya tawagin ang pinuno dito sa village? Para makumpirma ang kanilang pagkakilanlan, si Leon na nakikinig sa ingay ng matabang mangangalakal ay napapikit na lang siya sa kanyang mga mata at napakamot sa kanyang ulo. Sabay sinabi niya sa bantay ng gate na kung mahalaga sa kanila ang seguridad ng village ay maaaring kinakailangan nila ang mga tao na kanyang kasama. Sa pagpunta nila dito sa village ay narinig nila ang nagmamadaling boses ng gubat, dahil naging iba ang hugis ng gubat, mukhang mayroong nangialam dito, ang kinakailangan nila ngayon ay ang tulong ng mga tao na ito. Sa paliwanag ni Leon sa bantay ng gate ay nagtataka siya na kanyang tinanong si Leon na kung ano raw ba ang kanyang ibig sabihin na narinig niya ang boses ng gubat. Ayon naman ni Leon habang nakangiti na kapag manggugulo raw sila dito sa village ay siya na ang bahala sa kanila kaya wala ng problema. Nang narinig ng mga mangangalakal at ng mga mersenaryo ang sinabi ni Leon sa bantay ng gate ay tumingin sila sa kinatatayuan ni Leon na mayroong halong pagtataka. Makalipas ang ilang mga sandali ay tuluyan na nga silang pinapasok sa loob ng village. Sa loob nito ay makikita ang isang gusali na mayroong ilaw kung saan sila dumiretso, at sa loob ng gusali ay dito ang iba sa kanila ay umiinom ng alak bilang pangpalipas ng oras. Ang iniinom pala ay ang mersenaryo na may pulang buhok na halatang mayroon itong malalim na iniisip. Habang sa kanyang likod ay abala si Leon na kinakausap ang matabang mangangalakal at ang pinuno ng village. Dito ay napahawak si Leon sa kanyang ulo dahil ang pinuno ng village ay masyadong natawa. Dahil nalaman ng pinuno ng village na kapag manggugulo dito sa village ang kanilang bisita ay bubugbugin sila ni Leon, hindi raw talaga siya makapaniwala na si Leon ang nagsabi ng salitang yun. Pinatigil naman ng matabang mangangalakal ang pinuno ng village sa kanyang pagtawa. Dahil alam raw niya na sa simula pa lang ay nahihiya na sa kanila ang pinuno ng village. Pero kung tutuusin tiyak na sana ang kanilang kamatayan sa gitna ng kanilang paglalakbay, ngunit sa bandang huli ay nakarating pa rin sila dito kaya ayos na ang lahat, samantalang si Baxter na nakikinig sa ingay ng matabang mangangalakal ay hindi na lang siya nakapagsalita. At nagsaad din sa kanila ang pinuno ng village na kung napansin raw ba nila ang mga harang papunta dito sa village na pinapalibutan ang buong nayon. Sagot naman sa kanya ni Baxter na syempre napansin niya ang mga harang, sa ganitong liblib na lugar ay madalas talagang lumilitaw ang mga halimaw na orc at iba pa. Ngunit ang kanya lang ipinagtataka bakit halos buong nayon ay mayroong harang, kung para lang iyon sa ganoon na layunin ay masyado naman sobra. Sinabi din ni Baxter sa pinuno ng nayon na sana maliraw ang kanyang hinala na kaya lang nila pinapalibutan ng matataas na harang ang buong nayon dahil naghahanda sila sa paparating na digmaan. Sa katanungan ni Baxter ay napapikit na lang sa kanyang mga mata ang pinuno ng nayon na kanyang iniisip na paano siya magsisimula na ipaliwanag kung ano talaga ang dahilan bakit nila nilagyan ng mataas na harang ang buong village. Nang narinig ng mersenaryo na may pulang buhok ang kanilang pinag-usapan ay natuon ang kanyang pansin dito, samantalang itong si Leon ay nagtataka kung ano raw ba ang ibig na sabihin na naghahanda para sa digmaan, habang ang matabang mangangalakal ay nakaramdam ng pagkabahala dahil masyado raw madaldal itong mersenaryo. Pero makikita lang itong si Baxter na seryoso niyang tiningnan ang pinuno ng village na kanyang hinihintay ang kasagutan ng kanyang katanungan. Itong pinuno ng nayon na nakatingin sa mga mata ni Baxter ay nagdadalawang isip kung kanya bang ipapaliwanag sa kanila kung ano talaga ang dahilan ng lahat ng mga ito. Sabay ipinikit ng pinuno ng nayon ang kanyang mga mata na kanyang ipinaliwanag sa kanila kung ano talaga ang dahilan. Sabi pa niya sa kanila na ang digmaan ay tiyak na walang duda na lubhang kakilakilabot, ang hitsura raw nilang lahat ngayon ay malamang sila ang mga bayaran na mersenaryo sa digmaan, at sa tingin din niya na sila ay kasama ni Kincaid na isang mersenaryo na nagpapabayad para sumali sa mga digmaan. Kwento pa sa kanila ng matanda na ang digmaan raw nila noong panahon niya ay isang pagtatanggol laban sa mga orc na namamahala sa mga tao na parang hayop sa bukid. Ang digmaan na iyon ay isang marangal na revolusyon na nakamit sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga tao. Ngunit sa panahon ngayon ay ang digmaan ay hindi ba't puro pagsira sa isa't isa, sasapitin ng madugong digmaan para sa interes ng isa't isa. Habang itong si Leon na nakikinig sa kwento ng pinuno ng village ay kanyang napagtanto na ganoon raw pala ang digmaan, talagang lubhang kakilakilabot ang digmaan. Idinagdag din sa kanila ng pinuno ng village na siya raw ay umaasa na hindi darating sa panahon ngayon ang trahedya na sinapit nila noon. Humingi din siya ng paumanhin sa ipinakitang asal sa kanila kanina ng bantay ng gate dahil nabuo lang raw ang ganoon niyang desisyon dahil iyon ang hangarin ng lahat. Ngunit bigla na lang ibinagsak ng mersenaryo na may pulang buhok ang baso ng kanyang alak na kanyang pinapatahimik sa pagsasalita ang pinuno ng village.
Nang dahil sa ipinakitang ugali ng mersenaryo na may pulang buhok ay nagulat ang matabang mga ngalakal maging si Leon, samantalang si Baxter at ang matanda ay hindi na nabigla. Dito ay galit na nagsalita sa kanilang lahat ang mersenaryo na may pulang buhok na ang paliwanag raw sa kanila ngayon ng pinuno ng village ay hindi katanggap-tanggap na paliwanag, ano raw ba ang kanyang pinagsasabi na taos-pusong hangarin, pero sa bandang huli ay marami pa rin ang mga digmaan na lubhang kakila-kilabot. Idinagdag din niya sa lahat na ang sinabi raw sa kanila ngayon ng pinuno ng village na isang hangarin ay maaring ganoon talaga ang hitsura, ngunit tingnan nila ng mabuti itong mukhang halimaw na nandito. Akala raw ba nila na mauunawaan ito ng karamihan ang dahil marunong lang siyang magsalita ng wika ng mga tao. Idinagdag din niya na siya lang raw ang kanyang nakita na ginamit lang ang kanyang isang kamay para pabagsakin ang isang napakalakas na troll. Tinanong din niya sa kanila na kung karaniwan lang raw ba sa kanilang nayon ang ganoon na mga bagay. Kung oo, hindi ba't karaniwan lang sa kanila ang panganib? Galit na galit din niyang sinabi na ang digmaan raw ay sensitibo na issue para sa mga tao. Kailangan na kanilang patunayan na hindi isang sandata ang batang halimaw at bigyan din nila siya ng patunay na ang ganitong kilabot na half-blood ay isang pangyayari lang na hindi sinadya. Sa ipinalabas na sa loobin ng mersenaryo na may pulang buhok na si Tilok ay hindi na lang nakapagsalita ang kanyang ibang mga kasama na mersenaryo, habang ang matabang mga ngalakal ay kanyang nasabi na tinawag raw niya ang half-blood na kakilakilabot, medyo mabigat raw ang kanyang binitawan na salita. Maging itong si Baxter ay seryoso niyang sinabihan si Tilok na hindi raw makatarungan ang kanyang mga sinabi, habang itong si Leon na pinapatamaan ni Tilok ay nalungkot dahil kahit gaano man siya kabait sa lahat ng tao ay mayroon pa rin iba na masama ang tingin sa kanya. At magsalita pa sana si Leon para ipaliwanag kay Tilok kung ano ang totoo ay hindi naman niya alam kung paano siya magsimula na magpaliwanag, kaya wala na lang siyang ibang nagawa kung hindi kanyang ipinikit ang kanyang mga mata. At nagulat si Baxter dahil imbis na magalit si Leon sa binitawan na mga salita ni Tilok ay nagsaad lang ito kay Tilok na hindi raw niya nauunawaan kung bakit niya siya na-offend, pero nakita raw niya sa mga mata ni Tilok na talagang mahirap niya siyang matanggap. Sabay naglakad si Leon papalapit kay Tilok na kanyang sinaad na kung hindi raw niya kayang ipakita sa kanya na hindi siya mapanganib, at ang kanyang ikinababahala kung hindi niya ito mapatunayan ay baka kapag umalis na sila dito sa village ay kanilang ipagkakalat ang balita na delikado ang nayon na ito. Pero mayroon raw siyang isang paraan para patunayan sa kanya na hindi siya masama, paano na lang kaya na sumama siya sa kanya para kanyang makita ang kanyang ina. Makalipas ang ilang sandali ay dito ipinakita ang liwanag ng buwan, makikita din dito ang isang maliit na bahay sa itaas ng bundok at sa harapan nito ay may isang burol, at sa loob ng bahay ay nakasindi ang isang kandila at ang isang babae ay tahimik niyang inaayos ang lamesa para sa pag-uwi ng kanyang nag-iisang anak. Habang abala siya sa paghanda ng makakain ng kanyang anak ay nagtataka siya dahil mayroon siyang mga naririnig na papunta sa kanyang tahanan, ang naririnig pala ng ina ni Leon ay itong si Leon at ang kanyang mga kasama na mersenaryo. Sinabi pa ni Leon sa kanya na kanya raw na amoy sa kanilang bahay ang mabango na amoy ng tinapay, at isa pa ang dinadaanan raw nila ngayon ay walang halimaw ang naaakit dito. Agad na nga na tumayo ang ina ni Leon sa kanyang kinauupuan para kanyang matingnan kung sino ang papunta sa kanyang tahanan, at nang binuksan na ni Leon ang pintuan ng kanilang bahay ay nagbigay naman siya ng paggalang sa kanyang ina dahil nakauwi na raw siya, samantalang itong si Tilok ay seryoso niyang tinitingnan ang loob ng tahanan nila Leon. At nang tiningnan niya ng mabuti ang loob ay dito nagulat siya sa kanyang nakita na napapatanong sa kanyang sarili na kung totoo raw ba itong kanyang nakita, dahil nakita niya ang magandang babae na ina ni Leon na malayong malayo sa hitsura ng kanyang anak, sinaad pa ng ina ni Leon sa kanyang anak na maligayang pagbabalik raw ng kanyang minamahal na anak sa kanilang tahanan.